Ang pag-uusapan natin ay tungkol ito sa tax. Gusto mo bang magka-idea tungkol sa 8% and percentage tax? Kung sakop ka sa non-value added tax, well, mas mahalagang mapanood mo ito hanggang sa dulo. Nang sa ganun magka-idea ka. Baka mali yung unang napanood at mali din yung iyong pagkakaunawa. Unang-una, tingnan natin kung ano ang nakalagay sa ating COR or Certificate of Registration from BIR, kung anong tax type, 8% or percentage tax. Kung 8%, ito yung paliwanag. Ang basehan dito ay gross sales sa loob ng isang taon. At first 250,000 ay exempted sa 8%. Isang halimbawa, ang binta mo lang sa loob ng isang taon ay 250,000 below, ay kailangan mo lang mag-file ng tax pero wala kang babayaran. Pero kung ang binta mo sobra sa 250,000, yung sobra nun ang mayroong 8% na babayaran. Sa halimbawa, 300,000 ang yung gross sales sa loob ng isang taon, yung 50,000 lang nun ang mayroong 8% na babayaran sa tax. Yun yung paliwanag sa 8% at hindi mo na kailangan magtabi ng mga expenses. At kung dito naman tayo sa percentage tax, ito ay kailangan mag-file every quarter. Sa mga hindi nakakaintindi pa ng quarter, every 3 months. January, February, March, April, May, June, July, parang ganon. 4 na quarter sa loob ng isang taon. At ang pagpapile naman, ang paliwanag naman dito sa percentage tax ay magbabayad ka ng 3% sa iyong gross sales every quarter. Ilang buwan ngayon isang quarter? Ay 3. Kung magkano yung gross sales mo nung 3 buwan na yon, magbabayad ka obligado ng 3%. At kailangan mong magtabi ng mga expenses, mga resibo. At kailangan yung resibo na merong BIR. Yun yung binabalid. Sa mga hindi pa nakakalam kung anong lehitimong OR or official receipt, ay mayroong printed machine number sa may resibo, tapos sa may lower left, sa bandang kaliwa, sa pinakababa, mayroong nakalagay doon BIR, tapos may number. Yun ay printed machine ng BIR. Yun ay tunay na resibo, kumbaga mayroong BIR. Yun yung binabalid na pwedeng ibawas or pwedeng isama sa expenses. Sa percentage tax ay mag-file ka ng per quarter at 4 na quarter sa loob ng isang taon at babayaran mo ng 3% yung gross sales. Tapos mayroon pang panglima, yun ay yung itong ITR or income tax return. Yearly naman ito pinapile. Doon na papasok ang gross sale sa buong isang taon. Yung binta nun, kung first, second, third, fourth quarter, yung lahat na binta nun, pagsama-samahin yon. Lahat na expenses, pagsama-samahin yon. Tapos, first 250,000 net income ay exempted sa 15%. Kung ang net income mo sa loob ng isang taon, bawas na yun ng expenses, ay 250,000 lang, ay kailangan lang mag-file ng tax na tinatawag na ITR or income tax return. Pero wala kang babayaran dahil first 250,000 net income ay exempted sa ITR or income tax return na 15%. Dito kasi sa income tax return ng percentage tax ay habang lumalaki ang net income, lumalaki din yung bracket na babayaran sa tax, o kumbaga lumalaki yung percent. Babalikan ko dito sa first 250,000 net income exempted sa 15%. Pero from 250,000 to 400,000 net income ay meron ng babayarang 15%. Tapos 400,000 to 800,000 net income ay iba naman ang percent. Magiging 20% naman ang babayaran nun.
Sana nakukuha nyo yung pinag-usapan nating 8% and percentage tax. Oh, mga kaka-10 BS dyan, baka mali yung na-file mo. Recorded yan ng ating mother company. Kaya good luck sa atin. At sana nakuha nyo yung aking paliwanag nang magka-ideya kayo. Dahil ito galing sa aking accounting bookkeeper at bihasa sa pagpapile ng taxes. Kaya hanggang dito lang mga kaswabe and good luck. Sorry, it's DJ.